Paano kung ang lalaking araw-araw mong makakasama ay siya palang magpapahilom ng pusong matagal ng sugatan? Si Veronica ay isang bilyonaryang byuda na halos 10 taon nang nabubuhay sa lungkot matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi niya kailanman nahanap ang tunay na kaligayahan. Isang araw, dumating sa kanyang buhay ang isang 22 taong gulang na driver na nangangalang Adrian. Magalang, masipag, at may pusong hindi nasisilaw sa pira. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa trabaho, unti-unting nabuhay muli ang pusong matagal nang namatay kay Veronica. Ngunit may isang malaking problema. Nakatakda na siyang pakasalan ng isang negosyanteng nasa abroad na malapit nang umuwi sa Pilipinas. At may isa pang babaeng lihim na umiibig kay Adrian. Sa gitna ng pagkalito, silos, sakripisyo at pag-ibig, sino ang pipiliin ng binatang driver? At bakit sa huli, pinili niyang iwan ang 3 taong nagmamahal sa kanya? Isang kwentong puno ng luha, pagmamahal, at mga desisyong habang buhay na pagsisihan. May mga pag-ibig na hindi dapat mangyari. May mga damdamin pilit mong labanan dahil alam mong maraming masasaktan. Ngunit paano kung sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kang nahuhulog sa taong hindi mo dapat mahalin? At paano kung ang taong pinakamamahal mo ay siya ring dahilan ng pagluha ng 2 babaeng handang ibigay ang lahat para lang mapasaya ka? Ito ang kwento ni Veronica, isang bilyonaryang byuda, ni Adrian, ang kanyang batang driver, ni Lisa, ang babaeng matagal nang nagmamahal kay Adrian, at ni Teresa, ang matalik na kaibigan ni Veronica na magiging saksi sa pinakamapait na kabanata ng kanilang buhay. Ito ang kwentong magpapatunay na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasalanan. Dahil minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay ang marunong bumitaw. Mahigit 10 taon ng byuda si Veronica. Isa siya sa pinakatagumpay na negosyante sa kanilang lungsod. May malalawak na lupain, may mga gusali, may mga negosyo, at milyon-milyong perang hindi na siya halos mabilang. Ngunit sa napakalaking mansyon na kanyang inuuwian gabi-gabi, iisa lamang ang kanyang kasama kundi ang katahimikan. Hindi niya akalaing darating ang araw na mas gugustuhin pa niyang makarinig ng simpleng tawanan kaysa sa tunog ng mamahaling chandelier sa kanyang sala. Isang umaga, ipinaalam ng kanyang dating driver na magre-retiro na ito dahil sa edad. Napabuntong hininga si Veronica. Isa na naman itong taong mawawala sa kanyang buhay. Kinabukasan ay dumating ang bagong aplikante. 22 taong gulang, matangkad, maginoo, at may ngiting kayang magpagaan ng pakiramdam ng kahit sinong makakakita. Magandang umaga po. Mahinahon nitong bati. Ako po si Adrian. Tahimik lamang siyang minasdan ni Veronica. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi paghanga, hindi rin pag-ibig, kundi isang kakaibang kapayapaan. Tinanggap niya agad ito bilang kanyang driver. Mula sa unang araw ng pagtrabaho, napansin agad ni Veronica ang kakaibang ugali ng binata. Hindi ito madaldal, hindi rin ito mahilig magtanong. Ngunit sa bawat kilos nito ay makikita ang respeto. Kapag bumababa siya ng sasakyan, agad nitong binubuksan ang pinto. Kapag napapagod siya sa biyahe, tahimik lamang itong naghihintay. Kapag nalulungkot siya, hindi ito nagtatanong. Sapat na rito ang mananatiling nasa tabi niya. Lumipas ang mga linggo, unti-unting nasanay si Veronica sa pasyensya ni Adrian. Kapag wala ito,
Tila may kulang sa kanyang araw. Ngunit sa kabilang banda, may isang babaeng madalas dumalaw sa garahe ng mansyon. Si Lisa, kaibigan ni Adrian mula pa noong kabataan. Simple lamang ang buhay nito, ngunit napakasaya nito tuwing makikita ang binata. Adrian, masigla nitong bati. Napangiti ang binata. Lisa, napansin iyon ni Veronica mula sa bintana ng kanyang opisina. Hindi niya alam kung bakit biglang kumirot ang kanyang dibdib. Hindi naman sila, hindi rin niya pag-aari ang binata. Ngunit bakit tila may kakaibang kirot sa kanyang puso. Kinagabihan, dumating si Teresa. Matagal na itong kaibigan ni Veronica. Bakit parang malungkot ka? Tanong nito. Napangiti lamang sa Veronica. Wala. Huwag mo akong lukuhin. Tahimik lamang siyang tumingin sa malawak na hardin. Matagal bago siya nagsalita. Teresa, ano yun? May mali ba kung may isang taong muling magpatibok ng puso mo? Napatingin si Teresa sa kanya. Hindi ito agad sumagot. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita niyang muli ang kislap sa mga mata ng kanyang kaibigan. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng pag-asa ay ang isang lihim na matagal nang itinatago ni Veronica. May isang negosyanteng nasa abroad na nakatakda ng bumalik sa Pilipinas. At pagdating nito, inaasahan ng lahat na magpapakasal na sila. Hindi pa iyon alam ni Adrian. At lalong hindi niya alam na ang babaeng kanyang pinaglilingkuran araw-araw ay unti-unti nang nahuhulog ang loob sa kanya. Samantala, si Lisa ay walang kaalam-alam na may isa na palang siyang magiging karibal. At ang karibal niyang iyon ay isang bilyonaryang byuda na handang ipaglaban ng pag-ibig sa kabila ng agwat ng edad, katayuan at opinyon ng bawat mundo. Lumipas ang ilang linggo, mas naging magaan ang bawat araw ni Veronica. Hindi na siya tulad ng dati na tahimik lang sa loob ng napakalaki niyang mansyon. Kapag naroon si Adrian, tila may buhay ang buong buhay. Hindi dahil madaldal ang binata, kundi dahil sa simpleng pasensya nito. Tahimik, magalang, at laging handang tumulong. Napansin iyon ni Teresa. Isang hapon habang umiinom sila ng tsaa sa veranda, hindi na nito mapigilang magtanong. Veronica, masaya ka na ba ulit? Ngumiti ang byuda. Isang ngiting matagal na itong hindi naipakikita. Hindi ko alam. Sinasabi ng mga mata mo ang totoo. Napayuko si Veronica. Hindi niya maitatanggi at unti-unti na siyang nahuhulog kay Adrian. Ngunit bawat saya ay may kasunod na takot dahil alam niyang anumang oras ay maaring bumalik ang kanyang lalaking matagal na naghihintay na pakasalan siya. Isang negosyanteng nasa abroad, isang lalaking pinili ng kanyang pamilya noon dahil sa magandang kinabukasan. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig. Samantala, walang kaalam-alam si Adrian sa nararamdaman ng kanyang amo. Patuloy lamang siya sa kanyang trabaho. Isang umaga, matapos ihatid si Veronica sa opisina, dumating si Lisa. May dala itong simpleng baon. Alam kong hindi ka pa kumakain. Ngumiti si Adrian. Salamat. Tahimik silang naupo sa maliit na waiting shed sa gilid ng garahe. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Tanong ni Lisa. Napaisip naman si Adrian. Simple lang. Tulad ng isang tahimik na bahay, isang pamilyang masaya, at isang babaeng mamahalin ako dahil sa kung sino ako. Hindi niya napansin na mula sa bintana ng opisina ay narinig iyon ni Veronica.
parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Dahil sa anong pagkakataon, naisip niyang baka hindi siya ang babaeng tinutukoy ng binata. Kinagabihan, hindi makatulog si Veronica. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinasabi ni Adrian. Isang babaeng mamahalin ako dahil kung sino ako. Napapikit siya. Hindi niya alam kung bakit siya nasaktan. Hindi pa naman niya inaamin ang kanyang nararamdaman. Ngunit bakit parang natatakot na siyang mawala ang taong iyon? Kinabukasan, isang tawag ang nagpabago sa lahat. Tumawag ang kanyang fiancé mula sa abroad. Mahina ang boses nito. Veronica? Kailan ka uuwi? Tanong niya. 2 linggo na lang. Tumigil ang kanyang mundo. Tumigil ang kanyang mundo. 2 linggo, iyon na lamang ang natitira. Pagkatapos noon, inaasahan na ng lahat ang kanilang kasal. Pagkababa niya ng telepono ay hindi niya napigilang maiyak. Nakita siya ni Teresa. Ano ang nangyari? Uuwi na siya. Tahimik si Teresa. At alam kong hindi ko siya mahal. Mahina ngunit malinaw ang kanyang pag-amin. Napabuntong hininga ang kaibigan. Kung hindi mo siya mahal, huwag mong pakasalan. Hindi ganun kadali. Bakit? Napakaraming taong masaktan. Napakaraming pangakong mababasag. Lumipas ang ilang araw, mas lalo lamang naging magulo ang isip ni Veronica. Habang si Adrian naman ay walang alam sa lahat ng ito. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi sila mula sa isang business meeting, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan silang huminto sa isang maliit na waiting shed. Tahimik silang dalawa. Tanging tunog ng ulan ang maririnig. Biglang nagsalita si Veronica. Adrian? Ma'am? Napatingin ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Parang gusto niyang sabihin ang matagal na niyang itinatago. Ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Kung sakaling huminto siya. Kung sakaling may isang taong humiling sa iyo ng isang bagay na mahirap tanggihan, tahimik lamang si Adrian. Ano ang pipiliin mo? Ang tama. Agad nitong sagot. Kahit masakit, napayuko si Veronica. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Maya-maya ay muli siyang nagsalita. Sa pagkakataong ito ay mas diretso na. Adrian? Opo. Mahina ang kanyang boses. Halos hindi marinig. Pakasalan mo ako. Natigilan ang binata. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Hindi pa siya nakapagsalita nang muli siyang nagsalita. Pakasalan mo ako bago dumating ang fiancé ko galing abroad. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Sa harap niya ay ang babaeng matagal niyang iginagalang. Ang babaeng naging mabuti sa kanya, ngunit sa kabilang banda, nasa isip niya si Liza, ang kaibigang matagal nang umasa. At sa gabing iyon, habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, nagsimula ang pinakamahirap na desisyong haharapin ni Adrian. Hindi niya alam kung sino ang masasaktan. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang piliin. Ngunit isang bagay ang sigurado, anuman ang magiging sagot niya, may pusong tiyak na madudurog. At hindi niya alam na may isang taong nakakita sa kanilang dalawa habang magkasama sa waiting shed. Isang taong lihim na sumusunod kay Adrian. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Liza. Nakita niya ang paghawak ni Veronica sa kamay ng binata. At kahit hindi niya narinig ang buong usapan,
Sapat na ang eksinang iyon upang mabasag ang kanyang puso. Habang pumapatak ang ulan sa bubong ng waiting shed, may 3 pusong sabay-sabay na nagsimulang masaktan. At ang pinakamabigat na luha ay hindi pa nila naipapatak. Hindi nakatulog si Adrian buong gabi. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang sinabi ni Veronica. Pakasalan mo ako bago dumating ang fiancé kong galing abroad. Hindi iyon sinabi ng isang babaeng nagbibiro. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito, ang panginginig ng boses at ang takot na tila matagal nang kinikimkim. Ngunit gaano man kabigat ang nararamdaman niya para sa kanyang amo bilang isang taong nirerespeto, alam niyang may isa pang pusong maaaring masaktan at iyon ay si Liza. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa trabaho. Tahimik niyang nilinis ang sasakyan, pinunasan ang salamin, sinuri ang makina. Ginawa niya ang lahat upang mailayo ang isip sa magulong sitwasyon. Ngunit habang abala siya, dumating si Liza. May bitbit itong payong at maliit na paper bag. Ngunit kakaiba ang ekspresyon nito. Wala ang dating masayang ngiti. Magandang umaga. Mahina nitong bate. Napatingin si Adrian. Liza? Ayos ka lang ba? Tumango ito. Ngunit halatang pinipilit lamang. Ilang sandali silang natahimik. Hanggang sa hindi na napigilan ni Liza ang sarili. May gusto ba sa'yo si Ma'am Veronica? Natigilan si Adrian. Hindi agad siya nakasagot dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Nakita ko kayo kagabi. Dahan-dahang yumuko ang binata. Hindi niya gustong magsinungaling pero ayaw rin niyang ipahiya ang kanyang amo. May mahalaga lang kaming napag-usapan. Mahinahon niyang sagot. Ngunit hindi iyon sapat kay Liza. Napansin ko na. Mahina itong sabi habang unti-unting namumuo ang luha. Sa paraan ng pagtingin niya sa iyo, napahigpit ang hawak ni Adrian sa bimpo. Hindi niya inasahang mapapansin iyon ng dalaga. Habang nasa opisina naman si Veronica, hindi rin siya mapakali. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. Bakit ko nasabi yun? Mahina niyang bulong. Hindi iyon ang Veronica na kilala niya. Hindi siya impulsive, hindi niya padalos-dalos. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, natakot siyang muli mawalan ng taong mahalaga sa kanya. Eksaktong pumasok si Teresa. Isang tingin pa lang ay alam na nitong may problema. Sinabi mo na ba? Tahimik na tumango si Veronica. Nanlaki ang mata ni Teresa. Ano ang naging sagot? Wala. Bakit? Hindi siya makapagsalita. Napabuntong hininga si Teresa. At ngayon, mas lalo akong natatakot. Mahina niyang dugtong. Samantala, buong araw na umiiwas si Adrian kay Veronica. Hindi siya sumasabay sa mahabang usapan. Kapag tapos na ang biyahe, agad siyang lumalabas ng sasakyan. Hindi dahil galit siya, ngunit dahil natatakot siyang makapagbigay ng maling pag-asa. Napansin iyon ni Veronica. Mas lalo siyang nalungkot. Sa isip niya, baka nasaktan niya ang binata. Baka naging dahilan pa siya upang lumayo ito. Pagsapit ng gabi, muli silang bumiyahe. Tahimik lamang ang loob ng sasakyan. Walang nagsasalita, tanging tunog lamang ng makina ang maririnig. Maya-maya ay si Veronica ang unang bumasag ng katahimikan. Pasensya ka na? Nang patingin si Adrian sa rear view mirror. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko kagabi. Tahimik lamang ang binata. Hindi kita gustong ilagay sa mahirap na sitwasyon.
Mahina niyang dugtong. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita rin si Adrian. Ma'am? Oh, kayo po ay mabuting tao. Napangiti ng bahagya si Veronica. Pero may mga desisyong hindi dapat minamadali. Tumango si Veronica. Alam niyang tama ito, ngunit kahit tama ang binata, hindi pa rin niya mapigilang umasa. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling napagbago sa lahat. Habang naghahanda si Adrian sa garahe, dumating si Liza. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umiiyak. Sa halip ay matapang itong humarap sa kanya. Adrian? May tatanong ako. Sige, kung sakaling may dalawang babae nagmamahal sa'yo, huminto ito. Sino ang pipiliin mo? Napayuko si Adrian. Hindi siya makasagot dahil sa totoo lang, hindi pa niya alam. Hindi niya mahal si Veronica sa parang iniisip nito. Ngunit naawa siya rito at ayaw niya rin itong masaktan. Samantalang si Liza, matagal na niya itong kaibigan. Ngunit hindi rin niya sigurado kung sapat na ba ang nararamdaman niya upang maging pag-ibig. Tahimik lamang siyang nagsabi. Hindi ko pa alam. Ngumiti si Liza. Ngunit mapait ang ngiting iyon. Yun pala ang sagot. At dahan-dahan itong tumalikod. Hindi napansin ni Adrian ang pagpatak ng luha nito. Habang papalayo si Liza sa mansyon, nag-cross ang landas nila ni Teresa. Napansin agad ang kaibigan ni Veronica ang namumugto nitong mga mata. Anak, mahina nitong tawag. Napahinto naman si Liza. Naayos ka lang ba? Hindi na napigilan ng dalaga ang sarili. Bigla itong naiyak. Hindi nito alam kung bakit sa isang estranghero pa siya nagbuhos ng sama ng loob. Natatakot po akong mawala siya. Mahina nitong sabi. Tahimik na nakinig si Teresa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isa pang pusong unti-unti nang nagdurugo. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, matagal siyang natulala. Ngayon niya lang naiisip. Hindi lang pala si Veronica ang umiibig. May isa pa ang babaeng inosenteng nadadamay. At kung hindi magiging maingat ang lahat, 3 buhay ang sabay-sabay na masisira. Ngunit wala pa silang alam. Habang lumilipas ang bawat araw, palapit ng palapit ang pagbabalik ng fiancé ni Veronica mula abroad. At ang pagdating nito ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa kanilang apat. Dahil sa pagbabalik ng lalaking iyon, mapipilitan ng pumili si Adrian. At ang pipiliin niya ay maaring maging dahilan ng habang buhay na pagsisisi ng 3 pusong nagmamahal sa kanya. Lumipas ang ilang araw na tila napakabagal para sa 4 na taong unti-unting binago ng kanilang mga damdamin. Habang papalapit ang petsa na pagbabalik ng fiancé ni Veronica mula sa abroad, lalo namang bumibigat ang bawat sandaling magkasama sila ni Adrian. Hindi na sila katulad ng dati. Kung dati ay natural ang kanilang pag-uusap, ngayon ay bawat salita ay tila may bigat. Bawat tingin ay may kahulugan at bawat katahimikan ay parang may nakatagong pag-aamin. Isang umaga, maagang naghihintay si Adrian sa harap ng mansyon. Sanay na siyang dumating bago pa sumikat ang araw. Ngunit nang lumabas si Veronica, napansin niyang namumugto ang mga mata nito. Halatang hindi ito natulog. Magandang umaga, ma'am. Mahina lamang itong umiti. Magandang umaga rin. Habang binubuksan ni Adrian ang pinto ng sasakyan, napansin niyang nanginginig ang kamay ng kanyang amo. Hindi na niya napigilang magtanong. May problema po ba? Napatingin si Veronica sa kanya. Ilang segundo siyang hindi nagsalita hanggang sa marahan niyang sinabi, bukas na ang uwi niya.
Parang may dumagan sa dibdib ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit siya nalungkot. Ngunit alam niyang kapag dumating ang lalaking iyon, maaring matapos na ang lahat. Samantala, si Liza ay lalo ring nawawala ng pag-asa. Napapansin niyang mas madalas na magkasama sina Adrian at Veronica. Kahit puro trabaho lamang iyon, nasasaktan pa rin siya. Hindi niya kayang pigilan ang sariling magselos, ngunit wala rin siyang karapatang magalit. Hindi naman naging sila ni Adrian. Kaibigan lamang siya at iyon ang pinakamasakit tanggapin. Kinagabihan, muling dumating si Teresa sa mansyon. Pagpasok pa lamang niya ay nakita niyang tahimik na nakaupo si Veronica sa hardin. Pinagmasdan nito ang mga bituin. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin sigurado? Tanong ni Teresa. Umiling si Veronica. Sigurado na ako. Napatingin ang kaibigan. Hindi ko kayang pakasalan ang lalaking hindi ko mahal. At si Adrian? Napangiti si Veronica. Ngunit kasabay noon ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi ko rin siya kayang pilitin. Tahimik si Teresa. Iyon ang unang pagkakataong narinig niyang tanggap na ng kaibigan ang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi pinipilit, hindi rin hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay. Kinabukasan ay dumating ang pinakahihintay ng lahat. Balik na sa Pilipinas ang fiancé ni Veronica. Hindi ito ipinakita sa kwento, ngunit ang taong nito ay sapat upang magbago ang buong araw. Pagkatapos ng tawag ay matagal na natulala si Veronica. Nakita iyon ni Adrian. Mukhang kailangan ko na pong ihatid kayo sa airport bukas. Mahina nitong sabi. Tumango naman si Veronica. Wala na akong takas. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang gusto niya. Nang gabing iyon, hindi na nakayanan ni Adrian ang bigat ng kanyang konsensya. Hinahanap niya si Liza. Nakita sila sa maliit na parke kung saan sila madalas mag-usap noon. Tahimik silang naupo sa isang lumang bangko. Anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Liza. Matagal na nanahimik si Adrian hanggang sa tuluyan niyang inaamin. Nalilito ako. Napapikit si Liza. Alam na niya ang kasunod. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. May gusto siya sa iyo. Mahina ngunit diretso niyang sabi. Hindi na nagsalita si Adrian. Sapat na ang katahimikan upang kumpirmahin ang lahat. Napaluha si Liza, hindi dahil galit siya, kundi dahil ngayon ay alam na niyang totoo ang kanyang kinatatakutan. Ngunit sa halip na magalit, may sinabi si Liza na kinagugulat ni Adrian. Kung mahal mo siya, huminto siya sandali. Huwag mo akong iisipin. Nanlaki ang mga mata ng binata. Liza, umiiling ito. Mas gugustuhin kong masaktan kaysa habang buhay kong mabubuhay na magsisisi. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Adrian. Dahil sa halip na ipaglaban siya, pinili ng dalaga ang kanyang kaligayahan. At iyon ang lalong nagpapahirap sa kanyang desisyon. Samantala, sa mansyon ay may isa ring pag-usap. Veronica, mahinang tawag ni Teresa. Huwag mong sirain ang sarili mo. Napatingin ang byuda. Ano ang gagawin ko? Tanong nito. Sabihin mo ang totoo. At kung hindi niya ako mahal, ngumiti si Teresa. Ang tunay na pag-ibig ay marunong tumanggap kahit hindi ito masusuklian. Tumulo ang luha ni Veronica. Alam niyang iyon ang pinakamahirap na gawin. Kinabukasan, habang naghahanda silang bumiyahe papuntang airport, tahimik lamang sina Adrian at Veronica. Walang gustong magsalita. Pareho silang natatakot sa maaring mangyari. Ngunit ilang minuto bago sila umalis, biglang huminto si Veronica sa paglalakad. Napalingon siya kay Adrian.
May lungkot sa kanyang mga mata. Kung ito na ang huling pagkakataon. Mahina niyang sabi, "Salamat." Nagulat ang binata. "Salamat dahil kahit sandali lang, nararamdaman kong may dahilan ulit akong ngumiti." Hindi nakapagsalita si Adrian. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit hindi niya alam kung ano ang tama. At habang nakatayo silang dalawa sa harap ng sasakyan, hindi nila alam na mula sa malayo ay tahimik silang pinagmamasdan ni Liza. Hindi na siya umiiyak, hindi na rin siya nagsiselos. Sa pagkakataong iyon, isa na lamang ang kanyang ipinagdarasal na sana anuman ang piliin ni Adrian, hindi nito pagsisisihan habang buhay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakahanda sa balitang natanggap nila pagdating sa airport. Isang balitang tuluyang magpababago sa direksyon ng kanilang mga buhay at magsisimula ang pinakamalaking twist sa kanilang kwento. Tahimik ang biyahe papunta sa paliparan. Si Adrian ang nasa Manibela. Si Veronica naman ay nakatanaw lamang sa bintana. Hindi niya namalayang ang bawat gusaling kanilang nadaraanan ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga panahong mag-isa siyang namumuhay matapos mawala ang kanyang asawa. Ngayon, muli na namang haharap ang kanyang puso sa isang desisyong hindi niya ginusto. Hindi niya alam kung ano ang maghihintay sa kanya pagdating sa airport. Ngunit pakiramdam niya ay malaking pagbabagong magaganap. Habang papalapit sila sa arrival area, biglang tumunog ang telepono ni Veronica. Pumigil siya sandali bago ito sinagot. "Hello?" Tahimik siyang nakinig. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang segundo ay marahan niyang ibinababa ang telepono. Napansin iyon ni Adrian. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Hindi agad nakasagot si Veronica. Huminga muna siya ng malalim. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Hindi na siya darating. Napakunot si Adrian. "Bakit po?" Kinansilan niya ang pag-uwi. Natigilan ang binata. Ipinaliwanag ni Veronica ang lahat. Nagpasya ang kanyang fiancé na huwag nang ituloy ang kasal. Sa mahabang panahon nilang magkalayo, napagtanto nitong hindi na sila pareho ng pangarap. Pinili nitong manatili sa ibang bansa at magsimula ng bagong buhay. Wala itong galit, wala ring sisihan. Isa lamang iyong maayos na pamamaalam. Tahimik lamang na nakinig si Adrian. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maaawa. Dahil kahit hindi mahal ni Veronica ang lalaking iyon, alam niyang masakit pa ring mabasag ang isang pagkakataong matagal nang inaasahan ng lahat. Pagbalik nila sa mansyon, agad dumating si Teresa. Nakita niya ang mapungay ng mga mata ng kanyang kaibigan. "Anong nangyari?" Tahimik nang umiti si Veronica. "Tapos na." Hindi agad naiintindihan ni Teresa. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala nang kasal." Nanlaki ang mga mata nito. Ngunit sa halip na magtanong pa, niyakap niya si Veronica. Hindi iyon yakap ng pagbati, kundi yakap para sa isang taong nawalan ng direksyon. Samantala, sa garahe ay tahimik na nag-iimpake si Adrian. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Lumapit si Liza. Napansin nitong tila malalim ang iniisip ng binata. "Bakit parang gusto mong umalis?" Mahina nitong tanong. Napabuntong hininga si Adrian. "Hindi ko alam." "May nangyayari ba?" Tumango siya. "Wala na raw kasal?" Natigilan si Liza. "Ibig sabihin, malaya na si Veronica?"
at mas lalo na nitong may pag-asang ipaglaban ang nararamdaman. Parang muling bumigat ang kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw, mas naging madalas ang pag-uusap ni Veronica at Adrian. Ngunit hindi iyon tungkol sa pag-ibig. Mas naging bukas lamang sila sa isa't isa. Nagkukwento sila tungkol sa kanilang nakaraan, sa kanilang mga pangarap, sa mga pagkakamaling gusto nilang itama. At habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unting nakita ni Adrian ang totoong Veronica. Hindi lamang isang mayamang negosyante, kundi isang babaeng maraming gabing umiiyak ng mag-isa. Isang babaeng natutong umiti kahit maraming iniindang lungkot. Isang babaeng hindi naghahanap ng kayamanan, kundi ng taong mananatili kahit mawala ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon matapos ang isang charity event, huminto si Veronica. Tahimik ang paligid. Narinig lamang ang huni ng mga kuliglig. Adrian, opo, hindi ko na ulitin ang sinasabi ko noon. Napatingin na ang binata. Hindi na kita hihilingin pakasalan ako. Nagulat siya. Ma'am? Ngumiti si Veronica. Kung may pagmamahal mang darating, gusto kong kusang loob. Walang pumipilit, walang utang na loob, at walang awa. Tumulo ang luha ni Adrian. Hindi niya inasahang marinig iyon. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang iginagalang ang babaeng nasa kanyang harapan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan, mas lalo namang nasaktan si Liza. Napapansin niyang nagbabago na ang tingin niya kay Veronica. Hindi na lamang iyon respeto, may pag-aalala na, may paghanga, at marahil may damdaming unti-unti nang nabubuo. Hindi na niya napigilan ang sariling umiyak ng gabing iyon. Hindi dahil galit siya sa byuda, kundi dahil pakiramdam niya unti-unti na niyang mawawala ang lalaking matagal na niyang minamahal. Kinabukasan, muling nagkita sina Teresa at Liza. Sa pagkakataong ito, si Teresa ang unang lumapit. Masakit ba? Mahina nitong tanong. Tumango si Liza. Sobra po. Tahimik nang umiti si Teresa. Minsan, ang pinakamahirap sa pag-ibig ay hindi ang mawalan, kundi ang tanggapin na hindi ikaw ang pinili. Napaluha si Liza. Ngunit sa halip na magalit, yumuko lamang siya. At sa unang pagkakataon, nagsimula niyang tanggapin ang katotohanang maaring hindi siya ang babaeng nakatadhana para kay Adrian. Ngunit wala pa silang alam. Sa mga sumusunod na araw, isang desisyon ang gagawin ni Adrian na ikagugulat nilang lahat. Isang desisyong walang nakahanda. Dahil sa halip na pumili sa dalawang babae nagmamahal sa kanya, may isa siyang pipiliing landas na walang sinuman ang inaasahan. At ang desisyong iyon ang magiging simula ng pinakamasakit na kabanata ng kanilang buhay. Lumipas ang mga araw na tila tahimik ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may mga pusong unti-unting napapagod. Si Veronica ay hindi na muling binanggit ang tungkol sa kasal. Tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi na niya pinilit si Adrian. Hindi na rin niya ito tinanong tungkol sa nararamdaman nito. Pinili niyang igalang ang kalayaan ng binata. Ngunit habang mas lalo siyang umiiwas, mas lalo namang nalito si Adrian. Hindi niya akalain na ang pagkawala ng mga tanong ni Veronica ang higit na magpapabigat sa kanyang dibdib. Isang umaga, habang magkasabay silang bumiyahe, pumunta sa opisina, napansin ni Adrian na tahimik lamang ang kanyang amo. Wala itong hawak na mga dokumento, hindi rin ito nakatingin sa telepono. Sa halip ay tahimik lamang na napagmamasdan ang tanawin sa labas. Ma'am? Mahina niyang tawag. Napalingon si Veronica. Oo. Masaya po ba kayo? Napangiti ito. Sinusubukan.
Isang simpleng sagot, ngunit sapat na iyon upang mararamdaman ni Adrian ang lalim ng sakit na itinatago nito. Samantala, si Liza ay pinili ng lumayo. Hindi na siya madalas dumalaw sa garahe, hindi na rin siya naghihintay matapos ang trabaho. Alam niyang sa bawat paglapit niya kay Adrian ay lalo lamang siyang masasaktan. Ngunit kahit pilit niyang nilalayuan ang binata, hindi pa rin niya ito makakalimutan. Tuwing gabi, ipinagdarasal pa rin niyang sana ay maging masaya ito, kahit hindi na siya ang dahilan ng ngiti nito. Napansin ni Teresa ang malaking pagbabago kay Veronica. Isang gabi, nadatnan niya ito nakaupo sa lumang swing sa hardin. Tahimik, nakatingala sa buwan. Iniisip mo pa rin siya? Mahina nitong sabi. Hindi na nagsinungaling si Veronica. Oo, pero natutunan ko ng mahalin siya nang hindi siya inaangkin. Napangiti si Teresa. Yun ang unang pagkakataong nakita niya ang tunay na pagbabago ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, isang liham ang inilapag ni Adrian sa misa ni Veronica bago ito dumating. Pagpasok ng byuda sa opisina ay agad niya itong napansin. Nang mabasa niya ang unang linya na nagsimula ng manginig ang kanyang mga kamay. Ma'am Veronica, patawad po. Mabilis niyang binasa ang kabuuan ng liham. Ipinaliwanag ni Adrian na hindi niya kayang maging dahilan ng pagluha ng dalawang babaeng parihong naging mabuti sa kanya. Hindi niya kayang piliin ang isa habang alam niyang may isa namang maiiwan na sugatan. At higit sa lahat, hindi pa niya lubos na kilala ang sarili niyang puso. Sa huling bahagi ng liham ay nakasulat, "Mas mabuti pang umalis ako kaysa manatili at lalo kayong masaktan." Kasabay ng liham ay ang susi ng sasakyan at ang kanyang resignation letter. Parang gumuho ang mundo ni Veronica. Hindi siya makapaniwala. Mabilis na siyang tumakbo palabas ng opisina. Ngunit wala na si Adrian. Tahimik na itong umalis ng madaling araw. Walang paalam, walang yakap, walang huling tingin. Ang tanging iniwan nito ay isang liham at maraming tanong na walang kasagutan. Nang mabalitaan iyon ni Liza, agad siyang napaupo. Hindi siya nakapagsalita. Pakiramdam niya ay may malaking bahagi ng kanyang buhay ang biglang nawala. Hindi siya ang pinili, ngunit hindi rin si Veronica. Sa halip, pinili ni Adrian ang mag-isa. Napaluha siya, hindi dahil natalo siya, kundi dahil nawala ang taong matagal niyang ipinagdarasal. Maging si Teresa ay hindi rin makapaniwala. Sa loob ng maraming taon nilang pagkakaibigan, ngayon lamang niya nakitang ganoong umiiyak si Veronica. Hindi ito umiiyak dahil sa kayamanan, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang simpleng lalaking nagturo sa kanyang muli magmahal. Hanapin natin siya. Mahina niyang sabi. Ngunit umiling si Veronica habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi. Bakit? Dahil kung talagang mahal ko siya, igagalang ko ang desisyon niya. Napaluha rin si Teresa. Alam niyang iyon ang pinakamahirap na uri ng pagmamahal, ang pagmamahal na marunong magparaya. Lumipas ang mga buwan, naging tahimik ang mansyon, wala na ang tunog ng sasakyang minamaneho ni Adrian. Wala na ang simpleng pagbati nito tuwing umaga, wala na rin ang mga sandaling inaabangan ni Veronica. Samantala, si Liza ay bumalik sa dati niyang simpleng buhay. Ngunit sa bawat kalsadang kanyang dinaraanan, umasa pa rin siyang baka isang araw ay muli niyang makita ang lalaking minahal niya. Hindi niya alam kung nasaan ito, hindi niya alam kung maayos ba ang kalagayan nito. Ang alam lamang niya, miss na niya ito. Isang taon ang lumipas, muling nakita sina Veronica, Teresa at Liza sa isang charity event. Tahimik lamang silang nagbatian. Wala nang selos, wala nang galit. Tanging lungkot na lamang ang natira.
Dahil pare-pareho nilang mahal ang isang tao at pare-pareho rin silang naiiwan. Habang nag-uusap sila, may isang batang lumipat kay Veronica. Inabot nito ang isang sobre. May nagbigay po nito. Mahina nitong sabi bago tumakbo palayo. Nang buksan ni Veronica ang sobre, nakita niya ang sulat, kamay na matagal niyang hinahanap kay Adrian. At ang sulat na iyon nakasulat ang mga salitang muling nagpaluha sa kanilang tatlo. Patawad, pero kailangan kong lumayo upang matutunan ninyong maging masaya kahit wala ako. At sa ibaba ng liham ay may isa pang pangungusap. Kapag handa ng panahon, sana maalala ninyo ako hindi bilang taong nanakit, kundi bilang taong natutong magmahal sa pamamagitan ng pagbitaw. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasalanan. May mga pag-ibig na ang pinakamagandang wakas ay ang tahimik na pagmamahalan. Mahigpit na hawak ni Veronica ang lihim habang unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya akalaing ang lalaking minsang nagbigay ng kulay sa kanyang tahimik na buhay ay may mag-iwan lamang ng ilang pahina ng papel bilang huling alaala. Ngunit habang paulit-ulit niyang binabasa ang sulat ni Adrian, unti-unti rin niyang nauunawaan ang lahat. Hindi ito tumakas dahil sa natakot, hindi rin dahil wala itong pakialam. Umalis ito dahil ayaw nitong maging dahilan ng pagwawakas ng dalawang pusong parehong nagmamahal dito. Sa unang pagkakataon, napangiti si Veronica kahit may luha sa kanyang mga mata. Dahil ngayon ay mas lalo niyang napatunayang tama ang kanyang paghanga sa binata. Hindi ito nasilaw sa kayamanan, hindi rin ito napasilaw sa kaginhawaan. Mas pinili nitong masaktan kaysa manakit. Samantala, si Lisa ay tahimik na naglakad pauwi matapos ang charity event. Hawak-hawak din niya ang kopya ng liham na pinabasa ni Veronica. Habang naglalakad siya, parehong kalsadang madalas nilang daanan noon ni Adrian. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang kanilang masasayang usapan. Ang simpleng pagkain sa karinderya, ang tawanan sa waiting shed tuwing umuulan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngunit ngayon ay mga alaala na lamang ang lahat. Napaupo siya sa isang lumang bangko at doon niya unang tinanggap na may mga taong kahit gaano natin kamahal ay hindi talaga nakatakdang manatili. Pagkalipas ng ilang buwan, muling bumalik ang dating sigla ni Veronica sa kanyang mga negosyo, ngunit may isang malaking pagbabago. Mas naging mapagbigay siya, mas naging malapit siya sa kanyang mga empleyado. Mas madalas na siyang tumulong sa mga nangangailangan. Napansin iyon ni Teresa. Parang ibang Veronica na ang nakikita ko. Ngumiti ang biyuda. Marami akong natutunan. Tungkol saan? Tungkol sa pag-ibig. Tahimik silang naglakad sa hardin. Hindi pala lahat ng pagmamahal ay nauwi sa pagiging mag-asawa. Dahil minsan, ang pinakamagandang paraan ay pagmamahal ay ang tanggapin ang desisyon ng taong mahal mo. Tumango si Teresa. At lihim siyang natuwa. Sa wakas ay nakita niyang tunay na naghihilom ang sugat ng kanyang kaibigan. Si Liza naman ay binili ring magpatuloy. Nagtrabaho siya ng mabuti, tinulungan ang kanyang pamilya at kahit may mga lalaki na ligaw sa kanya, wala muna siyang pinapasok sa kanyang puso. Hindi dahil hinintay pa rin niya si Adrian, kundi dahil gusto muna niyang buuin ang sarili. Natutunan niyang hindi umiikot ang buhay sa isang tao lamang at ang pinakamahalagang pag-ibig ay nagsisimula sa paggalang sa sarili. Lumipas ang 2 taon, isang umaga habang nag-iikot si Veronica sa isang charity foundation ng kanyang itinayo, napansin niya ang isang pamilyar na lalaki na tumutulong sa mga matatanda. Nakasuot ito ng simpleng polo, mas maitim ang balat dahil sa araw, mas payat kaysa dati. Ngunit hindi nagbago ang mahinahon nitong ngiti. Si Adrian. Natigilan si Veronica. Hindi siya agad lumapit.
Sa halip ay tahimik lamang niya itong pinagmamasdan. Nakita niyang masaya ang binata habang naglilingkod sa iba. Walang mamahaling sasakyan, walang mamahaling bahay, ngunit kitang-kita sa mukha nito ang tunay na kayapaan. Maya-maya ay napansin siya ni Adrian. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang napangiti. Walang luha, walang sama na loob, wala ring tanong kung bakit. Parang sapat na ang makita nilang maayos ang kalagayan ng isa't isa. Lumapit si Adrian. "Kumusta po, Ma'am Veronica?" Ngumiti siya. "Maayos na ako. Ikaw?" Tumango ang binata. "Natagpuan ko rin ang katahimikan matagal kong hinahanap." Tahimik silang nag-usap ng ilang minuto. Walang pagbanggit sa nakaraan. Walang pagsisihan. Dahil pareho nilang alam na tapos na ang kabanatang iyon. Ilang araw pagkatapos ang pagkikitang iyon, dumalaw naman si Liza sa foundation upang magbigay ng mga donasyon. Hindi niya inasahang makita roon si Adrian. Natigilan silang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali ay pareho silang napangiti. "Kumusta?" tanong ni Adrian. "Mabuti na," sagot ni Liza. "Ikaw?" "Maayos na rin." Tahimik silang naglakad sa hardin ng foundation. Hindi na sila tulad ng dati, mas mature na, mas kalmado at mas marunong nang tanggapin ang mga nangyayari. Bago sila maghiwalay ay may sinabi si Liza. "Salamat." Napakunot noo si Adrian. "Para saan?" "Dahil kahit nasaktan ako noon, tinuruan mo akong maging matatag." Napangiti ang pinata. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakalaya na rin ang puso ni Liza. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkita ang apat. Si Veronica, si Adrian, si Liza at si Teresa. Hindi bilang mga taong nag-aagawan sa pag-ibig, kundi bilang ang taong may paggalang na sa isa't isa. Habang sabay nilang pinagmasdan na ang paglubog ng araw, walang nagsalita, hindi na kailangan. Dahil ang katahimikan ay puno ng mga sagot. Unti-unting napuno ng ngiti ang kanilang mga mukha. Hindi dahil nakuha nila ang lahat ng gusto nila, kundi dahil natutunan nilang tanggapin ang hindi itinadhana. At sa sandaling iyon, nauunawaan nilang lahat ng may pag-ibig na hindi sinusukat sa tagal ng pagsasama. May mga pag-ibig na nanatiling totoo kahit hindi nauwi sa kasalan. May mga pusong nasasaktan upang matutong magmahal ng mas malalim. At may mga taong dumarating sa ating buhay na hindi upang manatili habang buhay, kundi upang baguhin tayo magpakailanman. Sa paglipas ng mga taon, naging inspirasyon ang kanilang mga karanasan sa maraming taong nawalan na ng pag-asa sa pag-ibig. Dahil ipinapakita nila ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagpili. Ito rin ay tungkol sa paggalang, pagpatawad at pagbitaw kapag iyon ang tama. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan, edad o katayuan sa buhay. Hindi rin ito dapat ipinipilit o inaangkin kung ang puso ng isang tao ay hindi pahandang pumili. Ang pinakamalalim na pagmamahal ay marunong gumalang sa kalayaan ng minamahal, tumanggap ng kabiguan ng may dignidad at magpapatuloy sa buhay kahit may naiwang sugat. Minsan, ang taong hindi natin nakatuluyan ang siyang taong natuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon, kundi sa kakayahang magparaya, magpatawad at muling bumangon.